Magandang gabi mga kaibigan. Ako po si Vincent Torre Bongolan, isang ordinaryong mamamayan na nakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Nakilala ang ating mga bayani na itanyag at ibinandera sa buong mundo ang kanilang katapangan dahil nagawa nilang ipagtanggol ang ating bayan mula sa mga mananakop. Kaya naman sila ay pinasasalamatan natin. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani, ako po, 10 ng milyong-milyong mga Pilipino ay nakikiisa at nagpapasalamat sa inyong katapangang ipinakita. Isang katapangan na ngayon ay talaga namang nararanasan at nagagamit natin sapagkat tayo ngayon ay isang bansang malaya. Isang bansang may sariling gobyerno, mayroong mga batas na nagiging sandigan natin sa lahat ng mga bagay. Subalit mga kaibigan, tapos na po tayo sa araw ng mga pananakop o sa panahon ng mga pananakop. Ibang dimensyon naman po, ibang mga pangyayari, ibang sitwasyon na po ang masasabi nating kabayanihan. Para sa akin, isang kabayanihan ang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan, dahil sa kanyang pagmamahal sa mga Pilipino, ay masasabi kong isa siya sa mga bagong bayani na maituturing. Hindi ba't isang pagiging bayani yung gumawa ka ng paraan, pag-aralan mo ang teknikalidad upang maipalibing ang isang kahilingan ng ating nakaraang Pangulo na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Dahil sa kanyang kahilingan na mailibing siya sa libingan ng mga bayani, ginawa ni Pangulong Duterte ang lahat. Pinag-aralan ang ating saligang batas dahil tinupad niya ang matagal ng kahilingan ng pamilya ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. Tinignan po niya ang teknikalidad ng ating saligang batas kung maaari nga bang ilibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo. At yun nga po ang nangyari. So para sa akin, isang kabayanihan po ang kanyang ginawa sapagkat hindi niya inisip na ang pamilya ng dating Pangulo ay isa sa mga magiging kalaban sa politika ng kanyang pamilya. Hindi niya inisip na magiging kalaban sa politika ni VP Sara si President Marcos Sr. o Jr. rather, at ang mga anak ng ating Pangulo dahil nakapokus po siya sa kung ano ang tama, kung ano ang nararapat at naaayon sa ating saligang batas. Yan po ay ibang level ng pagiging bayani. Hindi po selfish si dating Pangulong Duterte. Pangalawa sa mga kabayanihang nagawa ni dating Pangulong Duterte ay ang iligtas ang sambayanang Pilipino mula sa mga NPA, mula sa mga kriminal, mula sa mga naghahasik ng kaguluhan. Iniligtas po ng Pangulong Duterte ang ating bayan sa korupsyon. Kaya nilabanan po niya ang isang napakalaking endemic na maituturing. Korupsyon na nagiging dahilan kung bakit nagiging mabagal ang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Korupsyon. Bukod po sa korupsyon, terorismo. Nilabanan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
ang napakalalim at napakalaking institusyon ng terorismo. Nilabanan niya ang CPP, NPA, NDF. Binawi po ang Marawi sa kamay ng mga NPA. Bukod po dyan mga kaibigan, dahil sa pagmamahal ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino, ay sinubukan niyang buwagin ang napakalawak na kalakalan ng droga. At syempre dahil kawawa ang mga gumagamit ng droga, itinayo po niya ang mga drug rehabilitation centers na kung saan ay binibigyan ng pagkakataon ang mga drug-dependent individuals na magbagong buhay at makabalik sa kung saan sila nanggaling. So, droga, graft and corruption, terorismo. Dahil sa napakalaki ng mga industriyang ito na binuwag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito po ang nagbunsod kung bakit siya ay ipinatapon at ipinakidnap sa ICC. Yes, ipinakidnap po sapagkat alam naman po natin na mayroong tamang proseso ng paghuli. May tamang proseso kung paano kakasuhan ang isang nagkasala. Sa case po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala pong proseso, wala pong due process of law na iginawad sa kanya. Kaya ako po ay sumisigaw sa lahat. Magkaisa po tayong isigaw, bring back Duterte. Bring back Rodrigo Roa Duterte. So yan po ay pinagawa ko para makita natin. So marami pong mga bagay ang nagawa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So tatlong design po ito mga kaibigan. Yan. So, ang sigaw natin, palayain, ibalik sa Pilipinas ang isang bayani. Isang bayani na kung saan ay kitang-kita natin ang kanyang nagawa para sa bayan. Yun lamang at maraming salamat.